Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin side. Bago po natin panoorin po dito yung bago at mainit-init pa na balita tungkol kay Jingo Estrada. Isang subscribe mo na dyan, isang like sa aking channel. Alam niyo mga kababayan, naglabas na ng warrant of arrest yung Sandigang Bayan, itong laban kay Jingo Estrada. Ito, panoorin po natin bago natin bigyan po ng opinion. Formal ng kinasuhan sa Sandigan Bayan kahapon si Senator Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH ng plunder at 2 counts ng graft dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback sa infrastructure projects at pagkakasangkot sa umano'y illegal na budget insertions. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, Alam niyo mga kababayan ko, kung mapapansin niyo, parang lahat na lang po yung mga kakampi ni Pangulong Duterte, lahat parang pinapaaresto ng administrasyon. Halos lahat. Simula kay Harry Roque, o kay Kibuloy, no? Ang nauna si Kibuloy. Tapos sinundan ni Duterte na dinala sa dahig. Tapos ngayon kay Jingo Estrada. Kasi nga, ever since kasi si Jingo Estrada talagang hindi siya pumapanig sa administrasyon. So ang dami po pang maririnig ng mga marami pa tayong maririnig ng mga balita, and may marami pa daw susunod na maliban kay Jingo Estrada. 'Di ba? Ang lupit. na niya ang mambabatas patungkol sa mga pupwedeng mangyari oras na makitaan ng Sandigan Bayan ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga respondent. Ayon sa kalihim, maaaring sumuko na lamang sa Estrada o harapin ng pag-aresto ng mga otoridad laban sa kanya. Ayon umano kay Estrada, kailangan nitong sumailalim sa knee replacement surgery. Payo ng kalihim sa mambabatas, nasa Sandigan Bayan ang desisyon patungkol dito dahil ang mandato naman ng DILG ay iproseso ang ilalabas na warrant at dalhin ng mambabatas sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ang gulo mga kababayan natin ngayon ang nangyayari sa Senado, no? Ang gulo. Lahat na lang lahat na lang tawag dyan. Lahat na lang kulong, file ng kaso, impeachment, papailan ng kaso sa ombudsman, papailan ng kaso sa Sandigan Bayan, sa NBI. Tignan niyo kung sino laging pinapailan ng kaso. Lahat alos mga kakampi ni Duterte. Ito, mainit-init pa yung plus report, no? Pakinggan na natin. Alamin po natin ang flash report na hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico? Nilabas na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang warrant of arrest at full departure order laban kay Senador Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang dating DPWH NCR officials. Ang anti-graft court ng 2nd Division na pinangunahan ni Presiding Judge Justice Geraldine Econg ang may hawak ng graft case ni Estrada dahil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang flood control kickback scheme. Ito yung hinain ng Office of the Ombudsman kahapon dito sa Sandigan Bayan. Ang tabayaran pa ang ilang detalye sa balitang ito. O, di ba mga kababayan ko? Lumabas na yung warrant arrest ni Jingo Estrada. Hindi na nakakatuwa to sa Pilipinas. Parang daming nangyayari sa Pilipinas, no? Parang gusto nilang manatili yata sa pwesto eh. Parang gusto nila pang manatili sa pwesto yung mga nakaupo, lalong-lalo pa sa mga taga-palasyo. Kasi nga, kapag makulong na si Jingo Estrada, kung sino pa dyan mga Poncio Pilato na susunod kay Jingo Estrada, mawawalan na kasi ng numero yung Senado. Kasi ang nangyayari kasi sa Senado, kasi yan po ay numbers game lang. Mali man o tama, basta marami yung partido mo, panalo kayo. Yan po ang labanan sa Senado. Ay ngayon nalalapit na yung impeachment trial kasi andiyan na sa na combine na diyan sa sa Senado.
o nalalapit na dyan yung nalalapit na yung impeachment trial laban kay VP Sara. So siyempre yung mga senador dyan magkakaroon po ng butuan kung itutuloy o hindi. Siyempre, mas marami po yung numero ng pabor kay VP Sara, so may posible din ma-acquit. Pero ang mangyayari kasi, kapag maraming makulong dyan, ano na mangyayari? Di ba? Baka mamaya, sunod-sunod silang dyan. Ikasuhan dyan sa ombudsman, sandigang bayan, lupit, di ba? Wala ko yata naririnig ng mga balita na magaganda na tungkol na bumaba na yung presyo ng bilihin sa Pilipinas, gumanda na yung kalakalan, gumanda na yung ekonomiya, bumaba na yung dolyar. Wala akong naririnig. Ang naririnig ko lang panay bangayan. Bangayan sa Senado, di ba? Nakakahiya sa Senado, bangayan sa Senado, or sa madaling salita, bangayan ng mga politiko, mapakongreso at mapasenado. Tuloy-tuloy po yung bangayan nila. Hindi nila alam kung sinong ipagtatanggol nila, kung sinong mga puunang ipapagtanggol nila para manatili lang sila sa pwesto at masiraan. Kasi kung tutuusin kasi, malapit na kasi yung halalan. Diyos ko, pagkatapos ng 2026, 2027 na yan, malapit na yung halalan for national election, sa presidential election yan, di ba? So kailangan talaga dyan, gumawa kayo ng kwento, gumawa kayo ng istorya para masiraan yung isang politiko na tatakbo sa 2028, di ba? Kapag masira mo na yan, hindi bagsak ng kanilang bagsak na ang kanyang political career yan. Kaya ang nangyayari ganyan. Kaya ngayon, lalong-lalo pa ngayon, napakalakas ngayon ang laban ni VP Sara na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, kaso lang yung kanyang kaliwang paa, siyempre hindi pa sigurado kasi nga simula na yung impeachment isasalang na siya sa impeachment trial sa sa tawag diyan sa Senado. Kaso lang problema kasi doon, kung ang mga kakampi ni VP Sara halos ipakulong, ano nang magagawa natin? Tapos pangalawa, hindi pa nabibigyan solusyon ang mga nangyayaring katiwalian sa flood control. Inuuna nila talaga yung mga kakampi ni Duterte. Parang gusto nilang pabagsakin masyado yung mga kakampi ni Duterte. Kasi obvious na obvious kasi yung obvious na obvious kasi ang kalakaran, para may pattern mga kababayan ko yung kalakaran sa ganyang sa ganyang sistema eh. Unang-una wala nang boses, di ba? Tignan nyo si Kibuloy, wala nang boses, wala na siyang programa na binabalit nagsasalita, wala na. Si Harry Roque, puro social media na lang siya doon sa ibang bansa, wala na. Tapos si Senator Bato, ewan ko yan kung makikita pa nila si Senator Bato kasi nagtatago na yan. Malay mo, tinuran din siya ni Ping Lacson kasi si Ping Lacson sanay naman kasi sa pagtatago. Ngayon si Jinggoy Estrada na naman. Tingnan nyo, kasi kapag lumabas ang arrest warrant, dalawa lang binigay sa kanya ni option ni Jombik Remulla. Susuko or arestuhin, di ba? So, siyempre, yung mga abogado ni Jinggoy Estrada gagawin ng paraan kung anong pinakamainam para gawin para mabigyan siya ng ng magandang aresto. Kasi ang hirap naman na arestuhin ka kung saan ka na lang, di ba? Yung kagaya kay di ba, kung matatandaan yun, si Bong Revilla, di ba? Kusang sumuko. Hanggang ngayon sana siya nakakulong pa rin. Di ba? Kaya kung titingnan niyo mga kababayan, kaya may pag-asa pa ba yan? May pag-asa pa ba ang Pilipinas na umunlad? Dahil lang nakikita ko na lang, pinag-uusapan lahat na lang tungkol sa politika. Hindi nila pinag-uusapan kung paano uunad ang Pilipinas, hindi nila pinag-uusapan kung paano pagbabayin yung mga bilihin at magpatayo ng maraming mga infrastructure dito sa Pilipinas. Kasi malaking tulong yan sa ekonomiya natin. Di ba? So, kawawang mga kapwa namin mga OFW, kuskus na lang muna tayo dyan ng mga ng mga puwit ng kaldero, kuskus ng inodoro. O ayan muna mga kapwa ko OFW. Sa ngayon, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa dyan, please lang. At sa ngayon, mas salam.